humanda sa himagsik na mararanasan para sa karangalan. Tutuloy ko to! Habang nag-aayos si Melanie ng mga gulay ay napansin niyang tulala na naman ang nanay niya, kaya agad niya itong nilapitan, lalo't hindi na naman niya ginalaw yung pagkain niya. Giniit ni Nadia na nangako si Roland na magbabago na siya at igagapang niya ang pag-aaral niya sa Crestwood at pagbubutihin niya ito. Umiiyak si Nadia, lalo't nangako ang anak niya na siya ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan, kung saan pinaalalahanan niya ang binata noon na sarili muna niya ang isipin niya, pero sinaad ni Roland na hindi siya magiging masaya na sa pag-ahon niya ay hindi niya kasabay ang kanyang pamilya. Sabay humingi siya ng tawad kay Nadia sa mga maling desisyon na nagawa niya, na sobrang nagsisisi ang binata. Sabay humingi ng tawad sa kanyang nanay, pero hindi nila akalain na doon na magtatapos ang buhay ni Roland. Nanindigan pa si Nadia na hindi sila susuko para sa kanyang anak, na agad naman siyang niyakap ni Melanie, sabay sinaad niyang andoon siya para sa kanyang ina. Habang may kausap naman si Rafael sa cellphone niya ay nilapitan siya ni Mercedes, kung saan sinaad niyang hinanda niya yung favorite breakfast nito. Nang nasa table na sila ay agad namang humingi ng tawad si Justine dahil sa nangyari. Agad namang tinanong ni Rafael kung may kasalanan pa siyang iba maliban sa ginawa niya kay Moises, kaya napahinto pa si Mercedes. Pinaliwanag din ni Rafael na hindi sila masisisi ni Justine dahil iniisip nila ng mami niya ang kapakanan niya. Pinaalala naman ng binata ang tungkol sa nalalapit na championship ng racing niya, pero sinita siya ng daddy niya na humirit pa si Justine na paano kung graduate siyang with honor, na agad namang sinaad ni Rafael na ibang usapan na naman ang bagay na yon. Habang hinintay naman ni Nadia si Moises sa labas ng school, nasakto namang dumating si Justine, kaya nakita niya sila na agad niyang pinark yung sasakyan niya at palihim siyang lumapit sa kanila. Nagpasalamat si Nadia dahil kinontak siya ng binata para maibalik yung box na naiwan ni Roland sa dorm nila. Sabay tinanong niya kung kaibigan siya ng anak niya, na agad namang sinabi ni Moises na doon siya nakadorm sa dating dorm ni Roland. Agad sinaad ni Nadia na hindi siguro katulad ng iba si Moises, na naniniwalang nagtutulak ng droga ang kanyang anak kaya namatay ito, na hindi din sigurado ang binata doon. Sinaad ni Nadia na may mga maling desisyon noon ang anak niya, pero nangako siya noon na magbabago na siya at pinanindigan niya yun nang pinagsikapan niyang makapasok sa Crestwood para sa mga pangarap niya at para sa pamilya nila. Giniit pa ni Nadia na alam niyang hindi na niya maibabalik pa ang buhay ng anak niya, na ang tanging maibabalik na lang niya ay ang dignidad niya, na kailangan niyang makahanap ng mga taong kakilala ni Roland na handang tumistigo para patunayang mali ang mga binibintang nila sa anak niya, dahil hindi niya magawang maniwala sa lumutang na suspect. Naalala naman ni Moises sila Percy noong narinig niyang kakilala niya si Roland, kaya sinaad niya kay Nadia na titignan niya kung anong magagawa niya at maghahanap siya ng mga taong nakakakilala kay Roland na makakausap niya. Habang natakot naman si Justine sa mga sandaling niya nang makita niya nag-uusap ang dalawa, at gagawa siya ng paraan para mapigilan niya si Moises sa pagtulong niya kay Nadia. Nahalata naman ni Divine na tulala si Felicia, kaya kinumusta niya ang anak niya. Sinaad ng dalaga na nalalamig na si Justine sa kanya, na hindi niya alam kung anong gagawin niya. Agad namang sinaad ni Divine na bakit niya sinasayang ang oras niya kay Justine, sabay na alala niya ang krimeng nagawa ng binata, kaya sinaad niya sa anak niya na ayaw niyang masaktan siya ni Justine, na agad namang sinabi ni Felicia na hindi gagawin ni Justine yun dahil hindi siya masamang tao, kaya natahimik nga si Divine, na bago siya umalis
ay sinabihan niya ang anak niya na maglalan silang dalawa. Habang binigyan ni Moises ng malamig na tubig si Max, sabay pa biro niyang sinabi na para lumamig ang ulo niya sa kanya, na agad siyang sinungitan ng dalaga at sinaad niyang hindi siya madadala sa ganun. Mas biniro pa ni Moises na baka mainit na tubig ang gusto niya dahil ang init-init ng ulo niya. Agad namang sinaad ni Max na ang gusto niya ay ilayo niya ang kuya niya sa mga kalokohan niya. Pinaliwanag naman ni Moises na maniwala man o hindi ang dalaga sa kanya ay kinausap na niya si Maki, pero nasa sa kanya pa rin kung anong magiging desisyon niya. Imbes na matuwa si Max ay iniwan niya si Moises, kaya napansin naman niya si Percy. Sabay sinaad niyang maitatanong lang sana siya sa binata tungkol kay Roland, na agad namang inamin ni Percy na kilala niya ang binata. Giniit ni Moises na nakausap niya ang nanay ng binata, na naghahanap siya ng pagtatanungan tungkol sa binata, sabay sinaad ni Moises na matutulungan siya ni Percy. Sakto namang dumating si Justin, kaya biglang naging balisa si Percy na agad siyang umalis. Nagkunwaring humingi ng tawad si Justin kay Moises dahil sa nangyari nang dinala niya ang binata sa mansyon. Habang kumakain naman sila Divine ay kinongratulate niya ang anak niya dahil sa matataas niyang marka, sabay pinaalalahanan niya na pangarap niyang maging associate ng law firm ang dalaga, na binida naman ni Felicia ang mga grades nito, sabay sinaad niyang magiging partner silang mag-ina sa law firm, lalo't matataas ang mga grades niya na kahit heartbroken pa siya. Agad pinagsabihan ni Divine ang dalaga na bigyan niya ng chance ang ibang lalaki, lalo't sa racing at paternity lang nakafocus si Justine at hindi niya ma-concentrate sa relasyon nila. Sinumbat naman ni Felicia na si Divine ang nag-i-encourage sa kanya noon na lapitan niya si Justine, at ngayong in love na siya sa binata ay sasabihin ng mami niyang kalimutan na niya si Justine, na binalik pa ni Felicia sa mami niya na bigyan din niya ng chance ang daddy niya, pero biniro ni Divine na maaaprobahan na ang annulment nila at meron na siyang iba, pero binawi din niya nang mas lalong nagtanong si Felicia. Habang pilit na pinapasuot ni Mercedes yung necktie na pinili niya para kay Rafael, pero inayawan ng asawa niya, sabay inabot niya yung tseke para sa charity nila, na kahit sinaad ng asawa niya na dalawa silang pupunta, pero umalis pa rin si Rafael habang may kausap sa cellphone, na kahit tanungin ni Mercedes kung sino ang kausap niya ay hindi sinagot ng asawa niya. Ramdam ni Mercedes na parang wala siyang halaga kay Rafael, kaya agad niyang kinuha yung isang kahon sa locker niya at niyakap niya ito habang mangiyak-ngiyak siya. Pinagsabihan naman ni Justine kay Moy nung nagkita-kita sila na nakita niyang may kausap siyang babae, na nagkunwari pa niyang tinanong kung yun ang nanay niya. Agad namang sinaad ni Moy na nanay ni Roland, na nagpasalamat lang siya dahil binalik niya yung mga gamit ni Roland na naiwan sa dorm nila. Agad namang tinanong ni Justine kung gusto niyang ma-involve sa kaso na yun, sabay binalaan niyang huwag na siyang makialam sa kaso. Sinaad naman ni Moy na naaawa siya kay Nadia, lalo't ang bilis natapos yung kaso na parang minagic lang, na mas lalong nakakaduda na pati si Percy ay parang may tinatago at takot magsalita, na wala siyang kamalay-malay na si Justin mismo ang pumatay kay Roland. Dahil sa mga narinig ni Justine na binanggit ni Moises, ay nagalit ito at sinaad niyang sensitive ang topic na yun. Sumisikip na ang mundo ni Justine at hindi naman magpapatinag si Moises sa kanya sa pagtulong niya kila Nadia at Melanie na kapamilya ni Roland. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.